Sa magandang araw na po mga ka-hybrid. At nandito po ako ngayon sa aming farm at matagal tayo hindi po tayo nakapagbisita rito. So matagal ko po kayo hindi na-updatean kung ano po ba yung naging tanim namin. So ito po yung inbred variety NSIC RC 506. Yan po, ito po ay galing po sa DA. Yan. So maganda naman ang kanyang mga bulas. Ayan o, resulta ganda. Parang hybrid, parang SL8. Yung kanyang binutil, kaya lang maiksi yung ano niya. Parang SL8 nga mga ka-hybrid, makapal din ang bunga. Morning, day, maaraw. So kahapon kalakas ng ulan. Ayan, talagang medyo mahangin. Tignan mo naman ang resulta. Malinis. At walang kadapa-dapa. Ayan. Magandang araw mga ka-hybrid. Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. Okay, for today's video mga ka-hybrid, ispatan po natin itong aming tanim, NSIC RC 506. So matagal po tayo hindi nakapag-vlog, almost 3 months yung mga ka-hybrid. Marami tayong naging problema sa mga buhay-buhay, talambuhay natin. At matagal tayong hindi nakapagbisita dito po sa aming tanim. So yan, 3 pong variety ang aming tinanim ngayon. Yan, so i-reveal ko na po ngayon. At unang tanim namin dito, ito po yung tinaniman namin dati ng sibuyas. Last cropping ay yung Love 777. Tapos sinundan ng sibuyas. Yan. Tapos ngayon inbred variety naman, 506. Yan, subukan naman namin ngayon para hindi pare-pareha, hindi puro hybrid. Yan. So nagtanim din kami ng hybrid mga ka-hybrid. Ay ito yung uunahin ispatan natin na i-vlog, yung NSIC RC 506. So alamin natin yung kanyang magiging karakteristik dito, kung makakailan nga po ba kami. So ayan, after flowering stage, ayan, flowering, yung iba nakakapag-flower pa lang, tapos yung iba nakapag labas na. Ayan. So maganda na siya. Maganda naman yung feedback naman ng NSIC RC 506. So marami na rin nakapag-try nito, maganda naman. So depende lang talaga sa management. So yan yung tinanim namin. Kaya kami nag-inbreed. Naghanap kami ng jackpot, wala kami makitang jackpot, so nag-offer si DA ng inbreed. So maganda naman daw yung result ng 506. Ayan, so maganda naman. So protocol namin, so i-reveal ko ngayon mamaya. So ayan, marami tayong naging problema, kaya matagal tayong hindi nakapag-vlog. Ayan, marami ako na-encounter dito na medyo yung rice blast, BLS, stem borer. So the rest ayos naman siya, hindi naman siya naapektuhan ng mga kung ano ng ibang sakit. So ganito, mga bagyuhan, taghangin, tapos marami tayong nakikitang sakit ngayon sa other farmers natin, so hindi nasusolusyonan talaga. So kahit anong gastos, ayan pa, napakamura pa ng ng gastusin. Tapos mura pa napakamura ng palay ngayon, tsaka yung gastusin napakamahal. Ayan, so iba hindi na nagtanim, tapos tipid-tipid. Ayan, kaya lang sa pagtitipid ay bumaba din yung ani. Ayan, kaya sabi ko nga, saktuhan lang ang gastos. So ginawa namin variety, NSIC RC 506, 222, at saka yung SL12. Yan yung nakita namin. So ang hirap namin hanapin tong SL12. Yan. So ngayon, dito muna tayo ngayon sa NSIC RC 506. Alamin natin yung kanyang crop standing, yung resulta, yung itsura niya ngayon, tapos yung i-reveal ko po kung ano yung mga naging protocol po namin dito ngayon, So from the start, ayan. So with further ado, let's go.
Okay, it's a good day. Sa napakaganda ng araw, sinag ng araw ngayon. So napakaganda. Napakalakas ng ulan, may kasamang malakas na hangin. Ayan. Tignan niyo naman ang crop standing ng Insect RC506. Flowering stage na. After flowering stage. Ayan, ito ay day 79 na. Ayan, tignan niyo naman ang kanyang uhay. Ayan. So yun sa gawin naman doon yung 222. Ayan. Tapos doon sa ibang lugar ng aming area ay nagtanim kami ng SL12. Ayan. Yan, mga ka-hybrid. At spatan muna natin tong yung Insect RC506. So ano po ba yung naging protocol natin dito, no? So re-reveal na natin, hindi na natin patatagalin. Matagal tayong hindi nakapag-vlog at ito yung na-miss na ang ating mga ka-farmers natin, mga solid viewers. Shoutout sa inyo mga ka-hybrid. At matagal tayong hindi nakapag-vlog. Pasensya na. Ayan. Busy si Lakbay sa mga buhay-buhay. Mga naging na-encounter ni Lakbay. Ayan. So ayan, nakaraos naman tayo. At finally, I'm back again. Ayan, para mag-reveal uli ng mga protocol para dito sa aming farm. Ano yung mga variety namin tinanim. So ayan, from the start. Ayan. So kami ay nagtanim ng Insect RC506. Galing sa DA. Ayan. 1 hectare. Ayan. 40 kilos lang ginamit namin dito. 40 kilos. Ayan. Tapos yung ginamit naming pampano ng ano, no. So hindi kami gumamit ng bioenzyme, no. Ayos naman kasi ano naman, maganda naman yung ano resulta. Yung lambot ng lupa. Hindi na kami gumamit ng bioenzyme tsaka yung pulot, yung tawag doon, molasses. Ayos naman. Kasi ito yung tinaniman namin ng sibuyas. So napakadaming maganda na yung benefit ng lupa, no. Plus dinagdagan namin ng yung ginagamit sa Japan, yung tawag doon, yung dalawang sakong sakong manure, yung tae ng kalabaw. Yan. Kasi wala nang mga kalabaw dito. Yung ginawa, isa pa sanang benefit yon, yung tae ng kalabaw, yung gagawin, ibubulokin mo, no. Yan. So yun na naging naging organic fertilizer namin dito at in-apply namin. Nirumble namin diyan. Ayan, hinagis-hagis. So ayan, yung naging resulta. So, maganda pala yung dalawang yung sa hektarya, mas maganda, mas madami, no. Dalawang sako lang, kasi medyo binigay lang sa amin yun. Try daw namin maglagay ng nakapag-try na raw sila at ayan, sinubukan namin yung dalawang sakong organic fertilizer na tae ng kalabaw. Ayan. Yan. Tapos ilang bags nga lang ba ang ginamit namin dito. At 5 bags lang plus 3 G's foliar. Yan lang po yung ginamit namin, yung tae ng kalabaw plus 5 bags at yung 3 G's foliar. Ayan, foliar kami. Mag-foliar din kayo mga ka-hybrid. Crop Giant. Ayan. Doon sa SL12 nag-Crop Giant kami. So maalaman natin kung ano yung pagkakaiba performance ng Crop Giant sa 3 G's foliar. Ayan, makita rin nyo. Ayan na yung naging resulta. So from the start, play kami do sa yung about the rotovator, no. Nag-ano kami ng tayo ng kalabaw plus hindi na kami nag-spray ng bioenzyme. Ayan. No. Basal application namin, ayun. Gumamit kami rito ng nirumble na namin, no. Yung dalawang klase lang, yung 2500 at saka yung complete 14. Hindi na kami nag 46 yung urea. Kasi less urea tayo mga ka-hybrid para iwas dapa, iwas mga sobrang acidic ng lupa, para mas maganda yung bulas. Ayan naman, no. Ganda. 2500 complete 14, yan na po yung ginamit namin. Plus yung top dress yung 006.
At yung pang final, yung foliar. So yung basal application namin ay nag-apply kami twice lang kami nag-apply rito mga ka-hybrid, yung 14 days. Ayan, nagbasal kami ng 14 days at yung top dress is 33 days. Ayan. At yung 45 days, ito yung 79 na, no? Ayan. 45 days first application ng 3G's foliar. Yan po mga ka-hybrid. Yung ayun, basal 14, top dress 33, plus yung foliar 45 days. So, ano po ba yung mga ginamit namin? Pinagmix namin yung basal namin, yung 2500 tsaka yung complete 14, triple 14. Ayan po. Yung bali pinagmix namin yung apat, tapos the rest pati yung hinuli namin yung 006. Yan, pinag did by kayo na mag did by dyan, kami nag did by doon. Pinagkasya lang namin yung 5 bags sa isang hektarya. So yan na, plus yung yan sa basal, no, 25 tsaka complete. Top dress ganun din, hinati lang namin. Tapos yung top dress ayun, may kasama ng 006 muriate of potash. Yan, no. So maganda na resulta, no. So ito yung ginagamit sa Japan, yung mag-apply kayo ng dalawang tae ng kalabaw. Yan, kasi wala nang kalabaw ngayon eh. Ubos na, nagsipagbentahan na. Ayan na, wala na mas gusto magpastol. Dahil nga ay yung iba tinatamad na, yung iba kung gusto nilang yan, tara pinagbebenta na nila. Maraming kalabaw dati rito, tingnan mo naman, yung uhay niya, parang hybrid. So nakakatulong yon, yung tayo ng kalabaw, yung parang coco pit, hindi coco pit, yung coco manure, hindi, yung cow manure na organic fertilizer. Kasi dinadagdagan niya yung yung siya yung nagko-control doon sa acidity. Kaya yung organic fertilizer kasi yon na maganda sa palay, tulad niya, no. Ganda ng resulta ng palay, nung uhay niya. Yan. Pansin ko dito talagang matibay. Hindi natin masasabi kung sa uhay siya o talagang makikita natin, no. So yun lang po mga ka-hybrid, yung update dito sa NSIC RC506 namin, no. So 45 days nag-apply kami ng foliar. Ayun, 55 days pala nag-apply din kami, second application. Tapos ito, baka bukas mag-apply kami third application ng 3G's foliar. Ayan. So yun lang po mga ka-hybrid, update dito sa aming tanim NSIC RC506. So susunod natin i-vlog yung 222. Doon alamin natin. So medyo maksel lahat, kaya kailangan tipid-tipid. Tingnan natin yung 222 doon, ano yung resulta ng kanyang mga uhay na. So ito ay NSIC RC506. Ayan, gandun. Tapos yung 222 alamin natin doon. So sa susunod na next vlog natin, na. So ngayon ito muna, tapos yung last yung SL12 namin tanim. Ayan, so magandang umaga na lang mga ka-hybrid. Mag-iingat pa tayo. God bless.